Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may nagtanong sa akin sa comment section, kumakain ako ng muncher, sa comment section kung mahirap ba daw para yung trabaho dito sa Hong Kong, mahirap ba daw yung trabaho dito sa Hong Kong kapag first timer yung nag-apply. So, medyo na-curious ako kasi yan din yung sa akin yan din yung nasa utak ko noon, first timer ako, wala akong alam. So, mahirap nga ba? Medyo mahirap siya, lalo kapag sa Pinas nasanay ka na puro kahiga, upo, ganyan, puro, alam mo yung wala masyadong ginagawa, hindi gumagalaw masyado yung katawan mo. Kasi pagdating dito sa Hong Kong, yung pahinga mo lang is kapag nag-CR ka, kapag kumain ka. Yung sa kain nga, 15 minutes lang yung mahaba eh. So, mahirap siya sa mahirap, pero mga 1 o 2 linggo, dyan lang yung masakit yung katawan mo. Pero pagkatapos nun, masanay na yung katawan mo sa non-stop na trabaho. So, ako, nung bagong dating ako, kasi nga sa Pinas, malaking achievement na sa akin kapag nakahugas ako ng plato. Kasi papasok ako sa trabaho, gigising ako alas 11, alas 12. Tapos maliligo lang ako, tapos pasok na sa trabaho. Minsan, kung ako yung nakatoka magluto, alternate kasi kami ng sister-in-law ko, siya ngayon, bukas ako. So, ganun, maaga ako nagigising pag ako yung magluluto, alas 10:30, gising na ako. Pero pag hindi, alas 12 ako gumigising. Kasi wala magpapak na lang ako ng pagkain ko, ng baon ko papuntang trabaho, tapos maliligo. Ayan. So, pag uwi ko naman sa gabi, alas 10 ako uuwi, diretso ako agad hugas ng kamay, tapos kain na. Ayan. Tapos, ayan, minsan kapag ayokong magtrabaho, ayokong maghugas ng plato, kasi nandyan na yung sister-in-law ko niyan pagdating nanonood siya ng vlog ko, totoo yan. Sasabihin ko, parang nilalagnat ako, aray, pagod na pagod ako sa trabaho, ganyan. O kaya, ano ba yan? Grabe yung ngayon, daming trabaho, ganyan. Tapos, pagkatapos ko kumain, sasabihin niya ng sister-in-law ko, lagay mo lang yan dyan, tay. Ganyan lang yan siya. Pero pag nasa mood ako maghugas, naghuhugas ako. Tapos, sarado ko na agad yung kwarto ko. Sarado ko na yung kortina doon. Kasi kortina lang yung division sa kwarto nila, tas kwarto ko. So, sarado ko lang yung kortina ko. And then, nandun na ako. Nakahiga na ako alas 11:30 hanggang alas 2 ng madaling araw. Kasi alas 2 na ako natutulog. So, yun lang yung gawain ko. And then, gigising na naman ako, routine, ganyan. Tapos pagdating dito sa Hong Kong, biglang nag-boom ang ng trabaho ko. Buti nga umuwi ako ng probinsya ng 14 days. Syempre, hindi ka pwedeng tumanganga doon kasi matanda na yung parents ko. Hindi naman pwede na, alam mo yun, gusto ko ngang kuhanin lahat ng trabaho nila para hindi sila mapagod. Kaya sa 14 days, medyo na ano-ano yung katawan ko. Pero kung galing Maynila, diretso Hong Kong, baka suko ako. Tapos pagdating dito, nahihiya ka syempre umupo, nahihiya kang walang ginagawa kasi nandyan sila and hindi mo sila kilala. Syempre bago kung salta ka pa lang, hindi mo kilala ugali nila, tapos ganyan. Hindi ka rin naman pwede makikipag-usap kasi nga, hindi kayo close. So, ang ginagawa ko, hanap ako ng trabaho. Kapag nandito sila sa kusina ako, pag nandito sila sa living room, kusina ako, kung ano-ano lang yung pinagkakalikot ko doon, hindi pwedeng wala akong ginagawa. Tapos yung amo ko nung time na yun, umaalis ng bahay ng tanghali, tapos uuwi. Gabi na sila umuwi. Ilang araw na ganun, tapos sinasabihan lang ako kung ano lutuin, ganyan. Ang nangyayari is, wala. Sabi niya sa akin, matulog daw ako sa tanghali. Hindi pwedeng matulog. Siyempre, baka mamaya, ganun lang sabi sa'yo, tapos mapagalitan ka. Kaya ang ginagawa ko, umuupo ako sa mga diskarte ko, mga cabinet na nasa lapag, sa sahig na mga cabinet malapit sa sahig. So, yun yung mga nililinis ko para makakaupo ako. Kasi wala talagang pahinga kung hindi ko gagawin yun. And nung time na yun, ang bilis-bilis ko kumilo. Siyempre, ayaw mo na mamaya tawagin ka, may trabaho ka pa pala, tapos ikaw tatanga-tanga ka dyan. Anong ginagawa mong bagal-bagal. So, binibilisan ko, kaya dati alas 12 tapos na ako magtrabaho. Ngayon alas 12 hindi pa ako tapos. So, ganun yung routine ko ng ilang araw. Nakakapagod siya sa trabaho, tapos pinapatulog ako ng amo ko, pinapapahinga ako alas 10. Pero pagod pa din guys. Alam mo, pagdating ko sa kwarto, kasi nung time na yun, nag-e-edit pa ako sa gabi sa kwarto. Pero minsan nakakatulugan ko na, kaya hindi yung update ko dati sa YouTube ko, yung upload ko is hindi araw-araw. Kasi nga, minsan bumabagsak na, alam mo yung pagkahiga ko pa lang,
Tapos konting edit lang yung ano ko, bagsak na kaagad. Alam mo yung ano na kaagad ako? Wala na, ano na kaagad, tulog na, tapos yung cellphone ko nababagsak ko na lang. So wala, grabe yung pahinga ko nun. Tapos gising ko kasi nga sabi sa akin gigising ako ng 6:30, 5:30 pa lang nasa ano na ako, nasa labas na ako, nagtututbrush na ako, naghihilamos, ganyan, tapos kumakain ako ng almusal, kasi nga para 6:30, ready to, ano na ako, trabaho na ako. So, yun yung ginagawa ko dati. Mahirap siya, lalo kapag nag-a-adjust ka pa lang, lalo kapag ikaw na mamamalengke. Buti ako, hindi ako namamalengke. Kapag nagluluto, mahirap din kasi marami silang mga kung ano-anong hindi mo maintindihan na mga pinaglalagay, yung mga ugat-ugat o ano-ano dyan. So, pero madali lang yung luto nila. Ang ano lang dyan, para matuto ka kaagad, isulat mo sa notebook para kung palutuin ka uli ng ganong luto, alam mo na. Next is, marami silang anik-anik. Alam mo yung dami nilang arte. Yung damit ng bata na dadalhin sa, sa paggumala. Nakalagay pa yan sa plastic. Pag pupunasan mo pa yan isa-isa, ganon ka-arte yung amo ko. Pupunasan mo yan isa-isa. Lahat-lahat. Dapat alam mo kung saang towel to gagamitin. Katulad sa bowl, toilet bowl, ibang towel yung pinupunas dyan. Sa sink, sa bintana, sa kwarto nila, sa kwarto ng bata, sa kwarto ko dito, sa kusina, kung ano yung pamunas ng kamay doon, ano yung pamunas ng tiles, ano yung pamunas ng mga appliances, ano yung pamunas ng cabinet. Marami silang mga ganon-ganon, iba-ibang kulay, kaya kailangan alam mo kung saan gagamitin. Kasi nga, malilito ka and baka mahuli ka. Katulad nung kaibigan ko, ginamit niya yung palanggana, pangbabad ng medyas. Yung palanggana na yun, binababara nila ng gulay. So, ang washing kasi nila nasa kusina nakalagay. Kaya, hindi pwede daw na isama yung medyas nila ng mga amo sa paglalaba ng sa washing. So, ang ginagawa, hand wash. So, nung time na yon late na daw yan gumigising yung amo niya. Pero nung time na yon 6:00 gising na kasi may lagnat yung bata. So, gumising ng maaga. Tapos, nakita na binabad niya yung mga medyas sa palanggana na ginagamit nila sa, sa pagbabad ng gulay. Kaya, ingat kayo sa mga ganyan, yung mga amo dito masyadong maselan, ayaw nila ng kung ano yung kumpara saan yan, dapat yan, ganyan lang. Ako yung palanggana ng pangkarne lang talaga, hindi ko, pwede siyang lagyan ng panggulay, pero yung lagayan ng panggulay kasi namin plastic, pag nilagay mo doon yung karne, magsisebo siya, mag-oil siya, kaya hindi ko nilalagay. Alam ko yung alam mo yon, yung dapat para mapadali yung trabaho mo ba, kasi ikaw din naman magsasuffer kung paghahalo-haluin mo yung karne, masebo yon, lalo yung baboy, tas ilagay mo doon sa palanggana na plastic, mahirapan ka maghugas. Kaya yan, asikasuhin yung mga ganyan. Ayaw ng mga amo na maarte sila masyado. Ayan, next is mahirapan ka sa bata kasi syempre hindi ka pa nila kilala and mag-a-adjust pa kayo pareho, tsaka tuturuan ka pa nila. So, mahirapan ka pa, magkakamali ka. Pero kailangan, bago ka palang gumawa ng isang bagay, habang nagagawa ka ng bagay na to, iniisip mo na yung susunod na gagawin mo, kung paano mo siya gagawin, paano mo siya i-execute. Ganyan ako nung bago. And also, tanggapin mo kung masigawan ka, kasi nandyan ka pa sa time na ka pa lang tinuturuan ka. Nung nakaraan, sabi ng amo ko, kunin mo tong plastic. So, kinuha ko. Pero may sinabi siyang mali. May sinabi siyang isa, kaya tumigil ako. Tapos, parang kinuha niya yung plastic sa akin. Bago pa lang ako nun, parang 3 days. Kinuha niya yung plastic sa akin ng palabuka. Gumanon siya. Inayaan ko lang. Kasi nga, bago pa lang ako eh. Pero kung ngayon niya yun gawin, haya-haya ka dyan. Sige ka, haya-haya ka sa akin. So, ayan, sa bata lang, sa pakikisama sa kanila, syempre hindi mo pa sila kilala. Huwag kang masyadong magtanong, huwag kang magbiro kasi hindi mo alam yung ibang amo ayaw ng biro-biro kasi seryoso yan sila sa buhay, stress yan sila sa trabaho. So, huwag kang kung joker ka, isit aside mo muna yan. Hanapin mo kung saan ka, alam mo yun, pag tumagal ka na, alam mo na kung saan ka banda, pwedeng magbiro at saan ka banda hindi. Nung nakaraan, nakalimutan ko, yung pinapaluto niya sa akin na noodles is yung kulay brown. Tapos yung naluto ko is puti. Nung na-serve ko na, naluto na talaga yung noodles. Sabi niya, ha? Gumanon siya, nakita niya yung noodles. Tapos sabi, oh my God, natapi ko siyang ganun, nagulat ako
kasi nakalimutan ko talaga. So, natapik ko siya. First time ko siyang natapik ng gano'n. Oh my God, sorry ma'am. Sabi kong gano'n sa kanya. So, ayun, okay lang sa kanya. Alam mo yung mga konting mali ko, hindi pinoproblema yan ng amo ko, hindi niya ako pinapagalitan. Katulad nung bigas na lagayan, hindi ko natakpan ng kalahating araw yung bigas nakabukas lang. Nakita niya, kasi pagbukas niya ng cabinet, nakita niya. Sabi ko, hala, gumanon ako. Wala lang siyang comment, pero pag sa iba yun, sabi niya, ano, tatanga-tanga ka, hindi mo sinarado, ganyan, issue na yun, di ba? Pero sa amo ko, walang ganun, easy to deal lang siya. So, buti na lang kamo. Ang ano lang sa kanya is, nung bago ako, kasi nga nagsiselos pa siya. Nung time na yun kasi, syempre, gusto mo lang naman makisama. Kasi nga, ano katulong ka. So, pwede, ngingiti ka talaga. Syempre, kung nandyan yung amo mong lalaki, ngingiti ka. Kasi nga, nakakahiya kung simangot ka bagong-bago mo. Tapos, parang naano niya siguro, parang nagsiselo siya. Tapos yung amo kong lalaki nung time na yun, tingin-tingin din. Hindi ko lang alam kung bakit siya tumitingin. So, yun nakita ng amo kong babae. Kaya na-personal yung amo kong babae. Pinahirapan ako. Tapos, hindi siya masyadong umingiti sa akin. Pero nung nalaman niya na walang issue, lalo ngayon na tumagal, kahit babad siya dyan sa CCTV, hindi na kami nag-uusap ng amo ko. Dati nahiya ako nung bago na hindi kami nag-uusap. Ngayon, hindi ko na talaga siya kinakausap pag kami lang sa bahay. Bahala ka dyan sa buhay mo. Hanggat di mo ko tinatanong, bahala ka dyan. Wala akong pakialam sa'yo. So, naano ng amo ko na wala talaga akong interes sa amo ko. At tumigil lang siya nung sinabi ko na may nobyo ako. Kasi nung una, nung hindi niya alam na wala akong nobyo, parang andun pa yung selos ba. Parang ano pa siya sa akin. Pero nung nalaman niya, tumigil na siya. Buti na lang. Yun yung naging ano ko din, naging teknik ko para hindi niya na ako pag-initan. Sabihin ko na may boyfriend ako. So, ayun lang. Pag first timer ka, sa una lang mahirap, pero pagka mga tumagal, mga ilang months, andyan na. Mahirap lang naman pakisamahan yung amo, lalo ayoko talaga nakikita sila, lalo kapag nung bago ako, ayoko, parang nag-hide and seek kami. Kung nandito sila sa sala, dapat nasa kusina ako, nasa kwarto. Kung nasa kwarto sila, nandito ako sa labas. Ganyan. Tapos naiilang ako laruin yung bata kasi makulit kaming dalawa ng bata. Pag nandito sila, naiilang akong laruin, nahiya ako baka mamaya sawayin ako na bawal yung ginagawa mo, hindi dapat ganyan. Pero ngayon wala na akong pakialam, maglaro kami dyan, sumigaw kami dyan, wala na. Hindi na ako katulad dati na naiilang. So ayun lang guys, sana naliwanagan kayo and try nyo. Ang sabi ko lang naman nung pagdating ko dito ay bago ako dumating, susubukan ko lang. Alam ko sa sarili ko na kung hindi ako magtatagal, uuwi ako. Sabi ko nga sa mama ko, 3 months lang uuwi ako, mabawi ko lang yung panggastos. Kasi nga, alam ko sa sarili ko, hindi ko kaya. Kasi, tamad ako sa lahat, kaya nga nagulat sila. Tinawanan nga ako ng kapatid ko, nung sinabi sa akin, paano mag-map? Patingin nga kung paano mag-map. Tapos, ginanon-ganon ko yung map sa video call. Natawa sila. Kasi nga, hindi nila ako nakikitang nagtatrabaho. Matino tong kamay ko dati. Sobrang tino. So, ayun lang guys. Thank you for watching and nag-text na yung amo ko. Bye-bye.